Good morning, Mang Jerry. Good morning po, Kong Erin, Kuya Daniel at sa lahat po ng staff ng good morning, Kuya. May tanong lang po ako patungkol sa kung magkukwento lang po ako ng konti at dadalihan ko lang po. Kasi po seaman po ako, na-confine po ako last January, pauwi na po ako siguro mga 1 week before ng kontrata ko matapos, na-confine ako. So na-covered po ako ng insurance, pinagamot po nila ako sa London at in fairness to the company, pinalo pa nila yung sakit ko dito sa Pilipinas. At nagkaroon po ng settlement. Nagkaroon po ako bali ng disability, which is work-related naman. Ngayon, nag-apply po ako sa SS. Nag-apply po ako sa SS, binigyan po nila ako, sabi ng doktor, 120 days. Kinakuha ko po yung check ko is only 30 days, 60 days. Ngayon, sabi nila, mag-apply po ako ng another 60 days. Nagtataka po ako, yung sinabi niya po na pagkatapos siya mag-apply ka ng disability, ang ibibigay lang nila sa akin, partial. Po kasi sa katotohanan po, hindi na po ako magtatrabaho. Ang sabi nila, yung may cancer patient, tsaka yung talagang gulay lang, ang makakapag-apply ng full benefit, ng full disability. Ako po hindi na rin makapagtrabaho, wala naman pong pagkakaiba yun Hindi ko po kina-question yung SS, kung ano yung regulation nila. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung kaibahan, kung ano po ang dapat para sa akin, hindi na rin po ako makapagtrabaho. At ang isa po, gusto kong maging intact sana yung pera, makakuha ko ng konti na magagamit ko sa negosyo. Kasi yung pera ko naman, wala na rin nangyari doon. Kumbaga sa pinayad din siya kung saan. Gusto ko lang po malaman kay Ma'am Beth kung ano po talaga para sa disability ko. Yun lang po. Anong ibig sabihin ng total Bali disability? kasi depende sa sakit nga ang ina-approve natin para bigyan ng total. Ang total disability yung talaga invalido na hindi ka na makakapagtrabaho dahil dun sa kapansanan na nakuha mo o na aksidente ka, nabalda. So talagang wala nang kakayahan makapagtrabaho. Saka ayang mga sakit na yan, nakaano yan sa World Health Organization. Hindi lang ng mga doktor na itong sakit na to kailangan ng partial, kailangan ng total. So may mga listahan binigay po ang World Health Organization para kung anong sakit lang po ang pwedeng bayaran ng total at saka partial. So hindi ho doktor ang mga nag-decide. Kasama rin ho ang doktor dahil in-examine kayo, hindi kayo pwede bayaran ng total disability. Ma'am Beth, isa pa po tanong kasi po, nagkaroon po ako ng enlargement. Hindi naman po talagang actual ng enlargement. Talagang literally, malaking po yung puso ko na tinatawag nila sa doctor terminology is cardiomyopathy. Kaya talaga wala na po, kaya kasi napapagod, nahahapo po ko. Yung po yung sakit ko. Gusto ko po makapagtrabaho kasi medyo bata-bata pa ako, kaya lang hindi ko na nga po magagawa yung. Kasi po, ba't nagkaroon po ng conflict po doon na nabigyan naman ako ng disability dito sa kampanya. Pagdating dito po sa atin, nahihirapan po ako. Which is actually, yung mga inulog naman, yung perang kinukuha namin, is nanggaling din naman sa amin for a long period of time. Naging member ako niyan. Siguro naman, may repair naman sa akin, kukunin ko yung entitlement ko na hindi ko namang maisagawa sa gobyerno natin. Nagtataka po ako, bakit ganun po ang sistema? Di ba po ba? Kaya nga po, nasasabi ko, pumapasok po sa tanong ko, kung ano ang kaibahan ng gulay. At ako naman ay gulay na rin, hindi na rin po ako makapagtrabaho, although nakakatayo po ako. Yun lang po. Saan ba ako ma'am? Pwede ko ba bang makuha yun? Makapag-apply ako ng mga 4 years. Ikukunin ko yung 3 taon para magiging intact po yung pera ko na magamit ko doon sa kapakinabangan ko po. Yun lang po. Kasi kaya nga po disability dahil para sa pagpapagamot, hindi ho sa negosyo. Saka nagpapalo lang ho kami, World Health Organization po ang naglagay ng mga sakit na pwedeng bayaran ng disability partial at total disability. So yung sakit nyo po, hindi siya pasok sa total disability. Ang kailangan po niyan yung, meron nga ho ang kapatid ko na bypass pa ho siya, multiple bypass. Partial disability lang po ang ibinigay. Kailangan ho pag may heart nga ho, hindi binabayaran basta hanggat wala pong operasyon. Ganun po ba? O sige po, salamat po ba? Pero yung partial po ba, ano po ba ang yun? Ang bali ang... Pasensya na po, ma'am. Apo, limitado lang po yung buwan. Ang pinakamataas po dyan nabibigay, lalo na yung mga cancer patient, is mga dialysis patient, is 38 months. Yun na po yung pinakamatagal. Tapos ang pinaka-ano po niyan, 12 months. Yung magpe-pension kayo ng 12 months pataas hanggang 38 ang halos nakita kong binigyan.
So pagka below 12 months, yun po yung lump sum na binibigay na partial disability. Pag total po, ibig sabihin, katumbas po yan ng retirement. Kaya lang, may pagkakaiba po, may additional na 500 para sa gamot. Pero pag once po gumaling, talagang tinitigil po nila pag total disability. Lifetime yan, pero pag gumaling, ititigil po. Okay po. Thank you po, Ma'am Beth. Maraming salamat at good morning po ulit. Okay, maraming salamat, Mang Jerry, sa mga sa Kapatid katanungan ko, mo namatay tungkol na sa sa puso. disability. Okay, Angela. Ay, wala ba tayong ano yung kay, ano? Hindi, kay tapos Ma'am na Beth? yung kay June eh. Tapos na? Announcements. Announcement ni Announcements nga pala. Nakalimutan namin. Oo. Yung ating 13-month o yung bonus na tinatawag, umpisa na nilang natatanggap, siguro may natanggap na noong December 1, pag nilang withdrawal date is December 1, nakuha na nila yung 2 buwan, yung regular na December at saka yung 13-month. So ito tuloy-tuloy hanggang katapusan ng December. So, nare-release na. Na-release na. Na-release na. Okay. Thank you. Thank you, Ma'am Tapos Beth. May 13th month na rin. Ubus na daw. Saan mo naman naramdaman? Naku. Yan, thank you very much. Binibigay. Thank you, Ma'am Beth. See you Thank again, you. God willing, on next Tuesday.